Ang dilim ay hindi dilim ng karaniwang gabi. Ito'y dilim na may bigat, parang nakadikit sa balat, parang usok na walang apoy. Sa gitna ng katahimikan, isang ingay ang bumiyak sa lahat, ang sigaw ni Gerson. Melda! Ang boses niya ay pumunit sa ulan na tila walang tigil sa pagbagsak. Ang mga bitak ng kalye ay naging ilog, ang mga dingding ng bahay ay humahampas na parang papel na nilalamon ng agos. Ang mundo ay lumulubog at ang bawat segundo ay parang isang walang katapusang paghinga bago mamatay. Nakayuko si Gerson sa gitna ng rumaragasang tubig, basang-basa, nanginginig sa lamig. Hinahampas niya ang putik ng kanyang mga palad, pilit iniaangat ang sarili laban sa agos na parang humihila sa kanya pababa. Sa isang iglap, dumaan ang imahe ni Melda, puti ang suot, buhok niyang mahaba't basang-basa, nakataas ang dalawang kamay na humihingi ng tulong. Ngunit gaya ng lahat ng alaala, ito'y mabilis na lumabo sa dilim. Gerson, sigaw ni Oblak mula sa likod. May hawak siyang sanga ng punong naputol, inaabot kay Gerson. Kumapit ka. Ngunit hindi iyon ang hawak ni Gerson. Sa kanyang mga daliri ay nakakapit ang isang manipis na tela, bahagi ng bestida ni Melda, napunit at naiwan sa kanya. Hinila niya iyon palapit sa dibdib, parang iyon na lamang ang koneksyon niya sa asawa. Ang agos ay malupit, humihila sa kanya pababa, pero ang tela ay naging parang lubid, isang paalala na hindi siya bibitaw. Sa bawat pagbagsak ng ulan, ang paligid ay nagbabago. Mga bubong na umaagos sa ilog, mga katawan ng kapitbahay na sumasabay sa agos, mga bata na umaabot sa ere, pero unti-unting nawawala sa tubig. Ang mga aso ay tahol ng tahol hanggang sila ay malunod din. Ang dagundong ng rumaragasang ilog ay parang libo-libong boses na sabay-sabay umiiyak. Hindi natin siya makikita rito, sigaw ni Oblak, pinipilit siyang hilahin paakyat sa isang mataas na pader na natirang nakatayo. Kapag bumalik ang tubig, tapos na tayo. Pero hindi gumalaw si Gerson. Ang kanyang mga mata, mapula sa pag-iyak at ulan, ay nakatingin sa kawalan. May nakita siyang liwanag, isang maliit na aninong kumikislap sa malayo, parang gasera na sumasalamin sa tubig. Hindi ito maaaring gasera, wala namang makakaligtas sa gitna ng ganitong dilim. Pero iyon ang nakita niya, at iyon ang sinundan ng kanyang isip. Melda, bulong niya, halos hindi na marinig sa bagyo. Sa sandaling iyon, nawala ang bigat ng katawan niya, o baka mas lalo siyang nilamon ng agos. Narinig niya ang tunog ng mga sangat bubong na bumangga sa kung anong bakal. May isa pang katawang dumaan sa tabi niya, nakatalikod, mata ay nakadilat, at sa kanyang lieg ay may marka na parang kagat. Mabilis siyang kinilabutan. Hindi iyon basta nalunod. May kakaiba sa mukha, parang may puwersang kumuha sa kanya bago siya nalunod. Gerson, sigaw muli ni Oblak, halos sumuko na, pero biglang nagdesisyon, tumalon siya sa tubig, tinamaan ng agos, at sabay nilang tinangkang lumangway patungo sa mataas na bahagi. Magkasama silang umahon, nanginginig, sugatan, halos hindi makahinga. Sa wakas, nakarating sila sa isang sira-sirang bubungan na nagsilbing pansamantalang lupa. Doon sila humandusay, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang baha, nakapaghinga ng malalim si Gerson. Pero ang kanyang dibdib ay puno pa rin ng apoy. Melda, bulong niya ulit, mas mahinahon pero mas masakit. Tahimik si Oblak, tumitig sa kaibigan niyang halos wala nang natirang lakas. Alam niyang walang salita ang makakapigil kay Gerson sa paghahanap. At alam din niyang ang gabing iyon ay hindi simpleng sakuna lamang, may ibang bagay na nakikialam. Kinabukasan, lumabas ang araw na parang walang nangyari. Maliwanag, malamig ang hangin at ang mga ibon ay muling nagsipag-awitan. Pero sa baryo, ang mga natira ay hindi makatingin sa langit. Ang ilan ay tahimik na naglilinis ng putik sa kanilang bahay, ang iba na may nakatingin lang sa mga bangkay na nakahilera sa plaza. Doon unang napansin ni Gerson ang kakaiba. Ilan sa mga bangkay na nakahanay kahapon ay wala na. Hindi ito basta inanod ng tubig. Ang lupa'y tuyo na, ang mga katawan ay maayos na nakapatong, ngunit ngayong araw, ilan ay biglang naglaho. Walang bakas ng pag-alis, walang dugong naiwan. Parang binalot sila ng gabi at tuluyang nilamon. Lumapit ang mga tao, nag-uusap-usap. May nag-akusa na baka ninakaw para ibenta. May nagsabi ring baka kinain ng mga hayop. Pero walang hayop na makakabitbit ng buong katawan ng walang iniwang bakas. Isang matanda ang bumulong, halos hindi maintindihan, hindi tubig ang kumuha sa kanila. Doon muling kumulo ang dibdib ni Gerson.
Ang gabi, ang liwanag na parang gasera, ang katawan na may kakaibang marka, lahat ito ay hindi aksidente. Hinawakan niya ang punit na tela ni Melda na nakatago pa rin sa kanyang bulsa. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at muling nakita ang imahe ng kanyang asawa, hindi bilang bangkay kundi bilang taong humihingi ng tulong. Hindi siya titigil. Kung may kumuha sa kanila, bulong niya sa sarili, ibabalik ko si Melda o susundan ko siya kahit saan siya dinala. At sa unang pagkakataon, hindi lang baha ang kinatatakutan ni Gerson. May mas malalim na dilim na kumikilos sa baryo, at alam niyang siya mismo ang tatawagin nito, dahil ang pangalan ng kanyang asawa ay nakatali na rito. Ang liwanag ng umagang sumunod sa baha ay mapanlin lang. Nagmistulang malinaw ang kalangitan, kulay asul na parang walang iniwang bakas ang trahedya. Ngunit sa lupa, sa mga mata ng mga tao, ang lahat ay sugatan. Nagtipon ang mga naiwan sa baryo. Ang ilan, tulala lang sa tabi ng mga sira-sirang dingding ng kanilang bahay. Ang iba, pilit nagkakapit sa kaunting gamit na nailigtas. May mga nanay na kumakapit sa mga bata, paulit-ulit na binubulong ang pangalan ng asawa o kapatid na hindi na bumalik. Sa gitna ng lahat, nakalinya ang mga katawan. Mahigit 30 ang nailigtas mula sa putik kagabi, mga katawang hindi na gumalaw, nakabalot ng lumang kumot, nakahilera sa gitna ng plaza na dati pinupuno ng musika tuwing piyesta. Ngayon, ang plaza ay naging damba ng walang dasal, puro hikbi lamang at tunog ng kawalan. Nakatayo roon si Gerson, hawak pa rin ang punit na tela ni Melda sa kanyang bulsa. Sa bawat bangkay na nakalatag, pinipilit niyang hanapin ang mukha ng asawa. Wala. Wala siya sa alinman. Lumapit si Oblak, basang-basa pa rin ang buhok, may galos sa noo. Wala siya rito, mahinang sabi niya, pilit iniiwas ang tingin sa mga nakahandusay. Ngunit hindi sumagot si Gerson. Pinipigil niya ang sarili, bawat sandali ay parang may sumisigaw sa loob niya, hanapin mo. Huwag kang tumigil. Ang unang kakaiba sa ikalawang araw ng paglilinis, may napansin ang lahat. 7 bangkay ang biglang nawala. Noong una, inisip ng mga tao na baka inilipat lamang sa ibang lugar. Pero walang nagsabi kung saan. Nang suriin nila, walang bakas ng paghatak. Ang lupa kung saan nakapatong ang mga katawan ay tuyo, walang yapak, walang kahit anong palatandaan. Parang binalot ng hangin at inalis ng walang iniwang marka. Nagsimula ang bulungan. Baka kinain ng mga hayop. Impossible. Walang hayop na magdadala ng buong katawan. Baka ninanakaw. Baka ibinebenta. Habang lalong lumalalim ang usapan, isang matandang babae, si Lola Minang, ang biglang bumulong, hindi tubig ang kumuha. Hindi hayop. May kumukuha sa mga patay para hindi sila matahimik. Tumigil ang lahat, tumitig sa kanya. Sa kanyang mata, may halong takot at katiyakan. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? Tanong ng isang lalaki. Hindi lahat ng gutom ay para sa buhay. May gutom na para sa kaluluwa. Ang baryo ay nabalot ng katahimikan. Ang sugat ni Gerson gabi. Nasa gilid ng nasirang bahay ni Melda si Gerson, nakaupo, nakatingin sa guho. Ang hangin ay malamig at ang liwanag ng buwan ay mahina, parang ayaw sumilip. Iniikot niya sa daliri ang punit na tela, paulit-ulit. Naalala niya ang huling araw bago ang baha, si Melda, nakatayo sa kusina, humahagikik habang pinapagalitan siya. Hindi ka marunong magtupi ng kumot, sabi niya noon, at si Gerson naman, kunwari nagtatampo, sabay halakhak din sa huli. Simpleng bagay, ngunit iyon ang bumabalik sa kanya ngayon, mga alaala ng pangkaraniwan, na parang kayamanang hindi na niya mababalikan. Lumapit si Oblak, dala ang isang maliit na lampara. Umupo siya sa tabi ni Gerson. Hindi mo siya makikita sa paghahanap lang dito, anya. Alam ko, sagot ni Gerson. Pero alam ko rin na hindi siya nalunod. Hindi siya basta nawala. Tahimik si Oblak. Kilala niya si Gerson bilang taong matigas ang ulo, pero ngayong gabi, may bago siyang nakikita, isang lalaking desperado, handang isugal ang lahat para sa asawa. Maya-maya, may dumaan na grupo ng kabataan. Nag-uusap sila, halatang takot. Nakita raw nila sa kabilang sitio, may ilaw na hindi namamatay sa gabi. May mga taong pumapasok, pero hindi na lumalabas, sabi ng isa. Karinderya raw, dagdag ng isa. Pero hindi karaniwang karinderya. Para lang sa mga piling tao.
Napatingin sina Gerson at Oblak sa isa't isa. Pareho nilang alam, doon sila pupunta. Ang unang gabi ng pagbabantay bago pa sila umalis, nagpasya silang magbantay sa plaza. Hindi sila mapalagay, lalo na't baka may mawala na namang bangkay. Nagpalipas sila ng gabi roon, magkatabi, dala ang lampara at ilang piraso ng kahoy na maaaring gawing armas. Ang hangin ay mabigat. Sa paligid, walang tao, tahimik ang lahat. Tanging tunog ng kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa sira-sirang bubong ang naririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, may narinig silang kakaibang tunog. Hindi yabag. Hindi rin hayop. Parang pagdulas ng kung anong bagay sa lupa, mabilis, parang walang timbang. Hinawakan ni Oblak ang kahoy. May tao, bulong niya. Lumapit si Gerson sa mga nakahilerang katawan. Isa-isa niyang tinignan, binilang. 23. 22. Nawala na naman ang isa. Hindi maaari, bulong niya, nanginginig ang kamay. Biglang may dumaan na anino sa gilid ng kanilang paningin, mabilis, payat, parang hayop na nakaluhod. Tumalon iyon sa madilim na bahagi ng plaza at nawala. Nang sundan nila, wala ng bakas. Ngunit sa lupa, naiwan ang isang maliit na bagay, piraso ng basang papel, parang resibo. Sa ibabaw, nakasulat ang mga salitang, reserved. Ang usapan kinabukasan, dinala nila ang natagpuang papel kay Tata Aboy, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Isang payat na lalaki na may mata na tila nakakakita lampas sa karaniwan. Tinitigan niya ang papel, binasa ang tinta na halos lumabo na sa ulan. Hindi ito basta resibo, sabi niya. Ito'y tanda. May lugar na tumatanggap ng mga patay, hindi para ilibing, kundi para gamitin. Nanginginig si Gerson. Gamitin? Para saan? Maraming paraan. Ritual. Pagkain. Pagsasanib. Ang alam ko lang, kapag nakitang reserved, hindi na iyon mapapasa atin. Tahimik si Oblak. Ngunit sa kanyang isip, lumitaw ang usapan ng mga kabataan kagabi, tungkol sa karinderya. Ang alok sa hapon ding iyon, nagpunta sina Gerson at Oblak sa gilid ng baryo, sa lugar kung saan nagsisimula ang sityo. Doon nila nakita ang kakaiba. Isang maliit na gusali, gawa sa kahoy pero matibay, nakatayo sa gitna ng sirasirang paligid. Sa labas, may nakapaskil na karatula, kusina ni Amo. Nakabukas ang pinto, at mula sa loob, umaalingasaw ang amoy ng nilagang baboy, sabaw na may luya, at pritong bawang. Isang amoy na kay tagal ng inaasam ng baryo, matapos ang gutom ng baha. Ngunit sa kabila ng halimuyak, may kakaibang lamig sa paligid. Ang mga taong nakaupo sa loob, tahimik lamang. Hindi kumakain, hindi nag-uusap. Parang mga estatwa na naghihintay ng isang senyas. Nasa loob ang Amo, isang lalaking malaki ang pangangatawan, nakasuot ng malinis na puting kamisa. Sa kanyang mata, may titig na parang kilala ka na bago ka pa magsalita. Lumapit siya kina Gerson at Oblak, umiti. Mga bago. Halina. May mesa pa. Nag-atubili sina Gerson. Ngunit sa halimuyak ng pagkain, sa alaala ng matinding gutom at pagkawala, may kung anong tinig sa loob nila na nagsasabing maupo. At doon nagsimula ang kanilang unang gabi sa karinderya. Ang hindi pangkaraniwang hapag umupo sila sa isang mahabang mesa. Inilapag ang mga mangkok ng mainit na sabaw. Kumakalam ang tiyan nila at kahit paano, nagsimulang kumain si Oblak. Ngunit si Gerson ay hindi. Sa bawat paglapag ng kutsara sa mesa, napansin niya, may mga pinggan na walang kumakain, pero mailaman na laging bago. At sa bawat sandaling lilipas, may taong pumapasok, diretsyong dumadaan sa kusina, hindi na bumabalik. Napatingin siya sa dingding. May nakasabit na listahan ng mga pangalan. Hindi menu, hindi tala ng utang. Mga pangalan lamang, bawat isa ay may katabing salita, reserved. Nang lapitan niya iyon, may isa siyang nakita na nagpahinto ng kanyang hininga. Melda, reserved. Ang pagtutol ng katahimikan na paatras si Gerson, nanginginig. Tinignan niya si Oblak na agad ding napansin ang listahan. Ngunit bago sila makapagsalita, naramdaman nilang nakatingin ang Amo sa kanila, nakangiti pa rin, pero ang ngiti ay malamig, parang hindi ngiti ng tao. Kapag may nakalista, hindi na mababago, bulong nito, halos pabulong lamang pero ramdam hanggang buto ni Gerson. Kundi may kapalit. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin.
Ang mga tao sa mesa, na kanina ay parang estatwa, ay sabay-sabay na huminto sa paggalaw, tumingin sa kanila ng walang ekspresyon. At doon, unang beses naramdaman ni Gerson na hindi lang siya hinahabol ng baha, kundi ng isang bagay na mas malalim, mas matagal nang nag-aantay. Ang mga letra ay tila umuusok sa harap ng mga mata ni Gerson. Melda, reserved. Hindi iyon pangalan lang. Hindi iyon tinta lang sa papel. Para bang mismong puso niya ang isinulat sa dingding, inilista, inangkin ng isang puwersang hindi niya mawari. Nanginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang iniangat ang kamay, halos gustong punitin ang listahan. Ngunit bago pa niya magawa, naramdaman niya ang malamig na titig ng amo. Huwag, wika nito, malumanay ngunit may bigat, parang mismong lupa ang nagsalita. Kapag binura mo, may kapalit. At baka hindi mo kayanin ang hinihinging kapalit. Nanigas si Gerson. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ilabas lahat ng galit na kinulong niya mula pa noong gabi ng baha. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang hindi sila nag-iisa. Ang mga taong nakaupo kanina, tahimik, halos parang estatwa, ngayon ay nakatingin na sa kanila, sabay-sabay, walang emosyon, ngunit puno ng aninong hindi maipaliwanag. Si Oblak ang unang kumilos, mabilis siyang hinawakan sa braso. Gerson. Hindi dito. Hindi ngayon. Ngunit hindi siya mapigilan ng simpleng hawak. Puno ng apoy ang dibdib ni Gerson. Nandito siya, Oblak, bulong niya, nanginginig. Nakikita mo. Nakasulat ang pangalan niya. Hindi ako aalis nang wala siya. Ang pag-aalok lumapit ang amo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit hindi maririnig. Nakangiti pa rin siya, ngunit ang ngiti ay parang maskara. Kung talagang mahal mo siya, wika nito, bakit hindi mo sundin ang dapat gawin? Bawat pangalan dito'y handa na. Kapag tinawag, sila'y ibabalik. Ngunit may kapalit, isang handog na hindi basta-basta. Umalingaw-ngaw ang katahimikan sa loob ng karinderya. Ang amoy ng sabaw, kanina ay nakakaakit, ngayon nakakasuka. May humalo ritong amoy ng bakal, parang dugo na hindi na natuyo. Nagpatuloy ang amo, ang tanong, handa ka bang magbayad, Gerson? O hahayaan mong tuluyang kainin ng lupa ang asawa mo? Nadurog ang loob ni Gerson. Gusto niyang sumigaw ng handa siyang isugal ang lahat. Pero sa likod ng isip niya, may boses na pumipigil, kung babalik si Melda, siya pa rin ba iyon? Ang lihim sa likod bago pa siya makasagot, biglang may kalabog mula sa kusina sa likod. Isang pinto ang bumukas, at lumabas ang dalawang lalaki, pasan ang isang kabaong na gawa sa kahoy. Hindi ito ordinaryong kabaong. Ang kahoy ay itim na parang sinunog, at mula rito ay umaalingasaw ang amoy ng bulok at insenso. Lahat ng tao sa loob ay sabay-sabay na tumingin. Walang nagsalita. Dinala nila ang kabaong sa gitna ng silid, inilapag sa sahig. Bumukas ito ng dahan-dahan, at sa loob, nakita ni Gerson ang isang katawan. Hindi si Melda. Isa sa mga bangkay na nawala sa plaza. Ngunit ang katawan ay hindi ordinaryong patay, ang mga mata nito'y bukas, gumagalaw ng bahagya, at sa labi may mumunting bulong na parang nagdarasal. Napasigaw si Oblak na paatras. Diyos ko, ngunit si Gerson, imbes na umatras, ay lumapit. Tumitig siya sa katawan. Hindi ito muling buhay na tao. Isa itong nilalang na pinilit bumangon, hindi ayon sa sariling kagustuhan kundi ayon sa utos ng ritual. Dahan-dahang tumingin ang amo kay Gerson. Ganito ang mangyayari. Kapag dumating ang gabi ng handog, tatawagin din si Melda. At ikaw ang magpapasya kung paano siya babalik. Ang pagdududa hindi makakilos si Gerson. Parang binigyan siya ng dalawang mundo, isa kung saan patay na si Melda, at isa kung saan may posibilidad siyang bumalik, ngunit hindi bilang si Melda na kilala niya. Sa labas, umuulan na naman. Ang patak ng ulan sa bubong ng karinderya ay parang mga kumpas ng orasan, paalala na wala siyang gaanong oras. Lumapit si Oblak, marahas siyang hinila papalabas. Gerson. Hindi ito tama. Hindi sila tao. Hindi sila Diyos. Kung ano man ang ginagawa nila, hindi ito si Melda. Hindi na siya iyon. Ngunit nanatiling tahimik si Gerson. Sa kanyang puso, may dalawang sigaw. Isa ng pag-ibig na humihingi ng kahit anong tsansa, at isa ng katinuan na nagsasabing tigilan na. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkakahati ng kanyang sarili.
Ang pagmamasid kinagabihan, bumalik silang dalawa sa labas ng karinderya. Hindi na sila muling pumasok, ngunit nagkubli sila sa dilim, minamasdan ang mga pumapasok. Hindi lahat ay taga-baryo. May mga mukhang estranghero, malalaking katawan, matatangkad, mapuputla. Pumapasok sila ng walang salita, dala-dala ang maliliit na supot. At bawat isa'y tinatanggap ng amo na may pagngiti sa kadiretso sa kusina. Minsan, naririnig nila ang mahihinang awit mula sa loob, huni na hindi nila maintindihan. May halong dasal, halong iyak. Sa bawat pag-awit, lumalakas ang hangin, at ang mga ilaw sa baryo ay sabay-sabay na kumikislap, para bang may iisang kamay na humahawak sa kuryente. Hindi ito karinderya, bulong ni Oblak. Ito'y dambana. Napatingin si Gerson sa loob, at sa likod ng kurtina ng kusina, saglit niyang nakita ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Isang babae. Mahaba ang buhok, puti ang kasuotan, nakaupo sa isang silya. Nakapikit, parang natutulog. At sa kanyang liig, nakita ni Gerson ang singsing na minsan niyang ibinigay. Melda. Ang pagkabasag nawala ang lahat ng takot sa katawan ni Gerson. Tumayo siya, walang pag-iingat, tumakbo papalapit sa pinto. Melda, sigaw niya, buo at desperado. Ngunit bago pa siya makapasok, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang bantay. Mabibigat ang katawan, nangingintab ang mga mata. Hinawakan nila si Gerson, itinaas sa ere na parang wala siyang bigat. Pumiglas siya, sumigaw, halos mabali ang kanyang mga buto. Pakawalan niyo ako. Siya ang asawa ko. Melda. Ngunit hindi siya tinugon. Ang amo lamang ang lumapit, kalmado pa rin at tumitig sa kanya. Mahal mo siya. Iyan ang lakas mo at iyan din ang kahinaan mo. Huwag kang mag-alala. Sa tamang oras, makikita mo siyang muli. Isinubsob siya ng mga bantay sa lupa. Bago siya mawalan ng malay, huling nakita niya ang mukha ni Melda, saglit na dumilat at sa kanyang mga mata, may luha. Ang pagbangon ng desperado nagising si Gerson kinabukasan, nasa gilid ng baryo, basang-basa, sugatan. Si Oblak ang nagligtas at nagdala sa kanya roon matapos siyang itapon ng mga bantay. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Oblak, halos galit. Papatayin ka nila. Hindi na iyon si Melda. Wala na siya. Ngunit si Gerson, nakahiga, halos walang lakas, ay ngumiti ng mapait. Nakita ko siya. Buhay pa siya, Oblak. Buhay siya. At kung anong klaseng buhay iyon, ako lang ang magpapasya kung tatanggapin ko. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Oblak. Nakita niyang hindi na siya kaibigan lang. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking handang makipagpatayan para sa isang alaala, para sa isang pangakong hanggang kamatayan. Ang unang plano kinagabihan, muling nagtipon ang mga tao sa plaza. Ang mga nawawalang bangkay ay nadagdagan na naman. 2 na lang ang natira sa nakahilerang katawan. Ang iba, parang nilamon ng hangin. Nagkakagulo ang mga tao, nag-aakusahan, nagagalit. Ngunit si Gerson tahimik lang. Pinagmamasdan ang lahat, hinahaplos ang punit na tela sa kanyang bulsa. Lumapit si Oblak, nanginginig ang boses. Ano ang plano mo? Tumayo si Gerson, mabagal, ngunit matatag. Kung hindi ako kikilos, tuluyan na siyang mawawala. Hindi na ako maghihintay. Papasok ako ulit sa karinderya. At kung ano man ang hinihingi nilang kapalit, ako mismo ang mag-aalay. Nang marinig iyon, natigilan si Oblak. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagbabagong hindi niya akalaing darating, si Gerson, mula sa lalaking nawasak ng baha, ngayon naging isang desperadong mandirigma ng pag-ibig. Ngunit sa kanyang dibdib, alam ni Oblak, ito ang simula ng tunay na bangungot. Ang buong baryo ay tila huminto sa paghinga. Walang dumadaan sa kalye, walang halakhak mula sa mga bata. Ang natitirang ilaw ay mula sa mga lamparang halos maubos ang langis. Ang hangin, puno ng amoy na parang pinaghalong insenso at bulok na karne. Para kay Gerson, bawat hakbang ay parang mas malapit sa hukay. Ngunit wala nang balikan. Sa kanyang bulsa, hawak pa rin niya ang punit na tela ni Melda, basang-basa na sa pawis ng kanyang palad. Kasama niya si Oblak, tahimik, halatang labag sa kalooban ang lahat ng ito. Gerson, bulong niya, kung itutuloy mo ito, baka wala nang balikan. Hindi na ito basta laban ng tao. Hindi sumagot si Gerson.
Tanging ang titig niya sa malayo, sa karinderyang iyon na ngayon ay parang dambana ng anino. Ang paghahanda paglapit nila, tumambad ang eksena. Ang karinderya, na noong unay mukhang payak, ngayon nag-iba ng anyo. Ang mga bintana itinakpan ng itim na tela, at sa bawat poste, may nakasabit na garapon na mailaman, dugo na sumisinag sa liwanag ng kandila. Sa harap ng pinto, nakatayo ang dalawang bantay. Hindi sila kumibo nang makita si Gerson. Parang inaasahan na talaga ang kanyang pagdating. Pagpasok nila, bumungad ang kakaibang ayos ng loob. Ang mga mesa ay inalis at sa gitna, may malaking bilog na iginuhit sa sahig gamit ang abo at pulang pulbos. Sa paligid, nakaupo ang mga tao, kilala niyang ilan ay taga-baryo, ngunit ngayon, para bang wala na silang sariling mukha. Nakatitig lang sila sa gitna, walang imik. At doon, nakita niya si Melda. Nakaupo siya sa isang upuang kahoy, puti ang suot, nakapikit, parang natutulog. Ngunit sa kanyang lieg, naroon pa rin ang singsing na minsang isinumpa nilang panghabang buhay. Sa pisngi, may bakas ng luha na tila hindi natuyo. Parang piniga ang puso ni Gerson. Ang harap-harapang usapan lumapit ang amo, nakasuot ng itim na barong, mas malaki at mas mabigat ang presensya kaysa dati. Narito ka na, wika nito, malamig ngunit parang inaakay. Handa ka na ba? Umiling si Oblak, umabante. Hindi. Hindi mo siya kailangan. Isang palabas lang to. Niloloko mo kami. Ngunit hindi siya pinansin ng amo. Ang mga mata nito'y nakatuon kay Gerson lamang. Buhay ang asawa mo. Nasa harap mo. Isang hakbang na lang, muli mo siyang makakasama. Ngunit ang tanong, anong kaya mong ibigay kapalit? Nanlamig ang katawan ni Gerson. Anong ibig mong sabihin? Walang pagbabalik na walang kapalit, sagot ng amo. Ang kaluluwa'y kailangang itali. Kung gusto mong bumalik siya, may isa pang buhay na kailangang ialay. Hindi namin pipiliin kung sino, ikaw ang magpapasya. Ang pagbagsak ng katotohanan parang bumagsak ang buong mundo sa balikat ni Gerson. Isang buhay kapalit ng buhay. Kung gusto niyang maisalba si Melda, kailangan niyang mag-alay ng isa pa. Napatingin siya kay Oblak. Ang matagal na kaibigan, pawis na pawis, nanginginig, ngunit buo ang mata sa pagtutol. Gerson, huwag. Hindi ka nila nililigtas. Ginagawa ka nilang kasangkapan. Hindi na si Melda yan, kahit bumalik siya, hindi na siya ang babaeng minahal mo. Ngunit nang sulyapan niya ulit si Melda, saglit itong dumilat. Mga mata niyang puno ng luha, nakatingin diretso kay Gerson. Walang salita, ngunit malinaw ang sigaw ng mga mata, tulungan mo ako. Napaluhod si Gerson. Naramdaman niya ang sariling puso na parang binibiyak sa dalawa. Ang pagdududa ng asawa lumapit ang amo sa kanya, inilapit ang tainga sa kanyang balikat. Hindi kanya tinatawag bilang alaala. Tinatawag kanya bilang ilaw. Kaya mo bang talikuran ang boses na iyon? Ngunit sa loob ng isip ni Gerson, bumalik ang mga alaala. Ang mga simpleng araw kasama si Melda, pagtatawa sa ilalim ng ulan, pagtatalo sa pagtupi ng kumot, pagbabahagi ng kanin kahit kapos. Mga alaala ng tao, hindi ng anino. At doon siya kinilabutan, ano kung ang babalik ay hindi na si Melda? Ano kung katawan lang niya, ngunit wala na ang kaluluwa? Ang tawag ng baryo sa labas ng karinderya, nagsimulang mag-ingay. Mga kapitbahay, mga nakaligtas sa baha, lumapit, nagkakagulo. May mga nagdadala ng lampara, may mga sumisigaw na ipasauli ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Naririnig ni Gerson ang mga tinig, pakawalan niyo sila. Anak ko. Nasaan ang anak ko? Mga demonyo kayo. Ngunit mula sa loob, tila nagiging alon lamang ang lahat ng iyon, isang dagundong na hindi makapasok sa sagradong bilog. Lumapit ang amo sa gitna, tinaas ang kamay. Tumahimik lahat. Narito na ang oras. Narito ang handog. Lahat ng nakaupo ay sabay-sabay na bumangon, parang may iisang galaw. Ang pinakamahirap na pa siya isinubo ng amo ang kutsilyo sa kamay ni Gerson. Mabigat, malamig, parang may sariling tibok. Pumili ka, Anya. Kung sino ang isasakripisyo, siya ang magiging daan para bumalik si Melda. Nanlaki ang mata ni Oblak. Gerson, hindi mo to gagawin. Kilala kita. Huwag mong hayaang gamitin nila ang pag-ibig mo para gawing kasangkapan. Kung mahal mo si Melda, pakawalan mo siya.
Huwag mo siyang gawing multo. Nanginginig ang kamay ni Gerson. Ang buong katawan niya ay naglalaban, isang parte na gustong itarak ang kutsilyo sa kahit sino, makuha lamang ang pagkakataon na muli niyang mayakap si Melda. At isang parte na nagsasabing walang saysay ang pagbabalik kung ang kapalit ay isa pang pagkawala. Sa harap niya, muling dumilat si Melda. Ang kanyang labi bahagyang gumalaw. Gerson, halos mabaliw si Gerson sa narinig. Totoo ba iyon? O isa lamang itong ilusyon na nilikha ng ritual? Ang paglalapit ng bangungot habang nakaluhod siya, biglang bumigat ang paligid. Ang mga ilaw ng lampara ay kumurap-kurap at mula sa bilog sa sahig, nagsimulang gumapang ang anino pataas. Para silang mga kamay na sumusubok abutin siya, hinihila papasok sa gitna. Narinig niya ang bulong ng mga tao, sabay-sabay, isa pa. Isa pa. Isa pa. Hawak niya ang kutsilyo, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Oblak, humaharang sa kanya, nakabuka ang braso. Kung gusto mong patayin ako, gawin mo. Pero tandaan mo, kapag ginawa mo, wala ka nang babalikan. Hindi mo na mababawi ang sarili mo. Nabingi si Gerson sa bigat ng kanyang puso. Sa isang banda, ang pag-ibig na hindi niya kayang pakawalan. Sa kabila, ang katotohanang baka nilalamon lang siya ng kasinungalingan. Ang paglapit ng oras dumating ang huling senyas. Ang amo nakangiti, sumenyas. Sa tabi, ang kabaong na itim ay muling bumukas. Mula roon, lumabas ang mga katawan ng nawalang bangkay, buhay, ngunit hindi buhay, nakatayo na parang walang sariling isip. Ang mga tao sa baryo sa labas ay nagsisigawan, kumakalmot sa dingding, ngunit hindi makapasok. At si Gerson, nasa gitna ng lahat, hawak ang kutsilyo, nasa puntong babasagin na ng kanyang puso ang lahat ng laman ng kanyang kaluluwa. Ang sandali ng katahimikan tahimik. Walang gumalaw. Si Gerson, nakatayo, nanginginig, nakatingin kay Melda. Si Oblak, nakaharang, handang isakripisyo ang sarili kung kinakailangan. Ang amo, nakangiti, alam niyang malapit na. At sa pinakailalim ng lahat, narinig ni Gerson ang boses ni Melda, malinaw, mas malinaw kaysa dati. Kung mahal mo ako, huwag mong hayaan maging halimaw ang puso mo. Ang bagong sigaw na paluhod si Gerson, bumagsak ang kutsilyo sa lupa. Hindi ko gagawin, wika niya, nanginginig ngunit buo. Hindi ako pipili ng kapalit. Kung talagang mahal ako ni Melda, hindi niya gugustuhin ang ganitong paraan. Sandaling katahimikan. Ngunit sa katahimikan na iyon, nagsimulang gumalaw ang anino, mas mabangis, mas mabigat, parang hindi nasiyahan. At sa mukha ng amo, unang beses na nawala ang ngiti. Tahimik. Walang gumalaw. Ang kutsilyo'y nasa sahig, nangingintab sa ilaw ng kandila. Si Gerson, nakaluhod, pawis na pawis, nanginginig ang dibdib. Hindi ko gagawin, inuusal niya, mahina ngunit malinaw. Kung ito ang kailangan para bumalik siya, mas pipiliin kong mawala siya ng buo, kaysa maging halimaw sa mata niya. Para bang huminto ang oras. Ang amo, nakatayo sa gitna ng bilog, unti-unting nawala ang ngiti. Ang kanyang mga mata ay lumalim parang hukay. Hindi mo naiintindihan, Anya, boses na mas mababa, mas mabigat. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa utang. Ang mga kaluluwa'y hindi basta nawawala. Kinukuha sila at binabayaran ng mga naiwan. Ang unang pagbitak biglang nagsimulang mabasag ang paligid. Ang abo at pulbos na bumuo ng bilog sa sahig ay gumalaw, parang may sariling buhay. Gumapang ito paakyat sa mga dingding, bumalot sa mga katawan ng nakaupo, hanggang ang bawat isa'y tila naging bahagi ng itim na anino. Mula sa kabaong na itim, isa-isa ring bumangon ang mga bangkay. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nag-angal. Nakapikit, gumagalaw, humahakbang na parang walang laman ang loob. Sa gitna ng lahat, si Melda. Dumilat ang kanyang mga mata. Mapuputi, parang basag na salamin. Ngunit nang tumingin siya kay Gerson, may bahid ng luha. Gerson, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Nabiyak ang puso ni Gerson. Ang paninindigan ni Oblak, bumangon si Oblak, humarang sa pagitan ni Gerson at ng amo. Tama na to. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang kalokohan mo. Hinugot niya ang kahoy na dala niya, hinampas ang abo sa sahig. Sumabog ang abo at saglit na naputol ang daloy ng anino. Ngunit mabilis itong bumalik, mas malakas pa. Tinapon ng amo si Oblak na parang laruan, bumagsak ito sa pader, duguan ang ulo.
Ngunit bago siya mawalan ng malay, sumigaw siya, Gerson. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Hindi nila pwedeng agawin ang pagkatao mo. Ang pagpasok ng mga tao sa labas, mas lumakas ang sigaw ng mga tao. May mga nagtatangkang pasukin ang karinderya, may nagbabato ng bato, may umiiyak ng pangalan ng kanilang nawawalang mahal. At biglang, may isa sa kanila ang nakahanap ng paraan, sinindihan ang isa sa mga garapo ng dugo sa poste. Pumutok ito at ang apoy ay kumalat sa labas, unti-unting gumagapang papasok. Ang amoy ng sinunog na dugo'y sumama sa hangin. At kasabay nito, ang mga bangkay na nasa loob ay nagsimulang manginig, parang nawawala ang kontrol. Ang pagpupumiglas ni Melda sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang gumalaw si Melda. Nakakadena siya sa silya, ngunit dahan-dahan niyang hinihila ang mga kamay hanggang sa magdugo ang kanyang balat. Gerson, bulong niya ulit, mas malinaw na. Hindi ako babalik ng ganito. Huwag mong ibigay ang sarili mo. Parang tinaga ang dibdib ni Gerson sa sinabi niya. Hindi siya humihingi ng tulong. Humihingi siya ng pagpapakawalan. Ang pagbabagsak ng amo naggangalit ang amo, ang kanyang balat nagsimulang mabiyak, parang hindi na siya ganap na tao. Sa ilalim ng kanyang balat, may kumikislap na parang itim na apoy. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa'yo. Inihampas niya ang kanyang kamay sa lupa, at mula rito, lumabas ang mga anino, dumiretso kay Oblak, handang lamunin siya. Ngunit bago pa tumama, tumayo si Gerson, dinampot ang kutsilyo at humarang. Tinaga niya ang mga anino, bawat hagod ay puno ng desperasyon. Ang kutsilyo ay hindi basta bakal, parang sinisipsip nito ang anino sa bawat hiwa. Ang amoy na paatras, nagulat. Paano? Ngunit hindi na nag-isip si Gerson. Tumakbo siya papunta kay Melda. Ang pagyakap na huling beses inabot niya si Melda, hinila ang mga tanikala gamit ang lahat ng lakas. Dumugo ang kanyang mga kamay, ngunit sa wakas, naputol ang bakal. Bumagsak si Melda sa kanyang dibdib, nang hihina, nanginginig. Gerson, bulong niya, patawarin mo ako. Hindi ko kayang bumalik sa ganitong anyo. Humigpit ang yakap ni Gerson. Ang init ng kanyang katawan laban sa lamig ni Melda ay parang dalawang mundo na pilit pinagsasama. Hindi kita pakakawalan. Kahit anong mangyari, sa akin ka. Ngunit tumingin si Melda sa kanya, mga matay puno ng luha, at sa boses na basag ngunit malinaw, sinabi niya, kung mahal mo ako, pakawalan mo ako. Ang huling pa siya nanginginig si Gerson. Ang kutsilyo ay nasa kanyang kamay, mabigat, parang humihingi ng sagot. Sa paligid, nagsisigawan ang mga tao, sumasabog ang mga garapo ng dugo, kumakalat ang apoy. Ang amo, naglalakad papalapit, unti-unting nagiging halimaw. Ngunit sa kanyang mga braso, naroon si Melda. Buhay, ngunit hindi ganap. Hinihiling niya ang kabaligtaran ng lahat ng pinangarap ni Gerson, hindi iligtas, kundi pakawalan. Pumikit si Gerson. Naalala niya ang huling araw nila bago ang baha. Ang halakhak ni Melda habang tinutupi ang kumot. Ang simpleng init ng tahanan. Ang mga pangakong habang buhay. Habang buhay, hindi ibig sabihin ay kahit sa anong anyo. Habang buhay, basta't may dignidad. Nang dumilat siya, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mahal kita, Melda. At dahil mahal kita, hindi kita gagawing multo. Itinaas niya ang kutsilyo, at sa isang mabilis na hagod, ibinaon ito sa kanyang dibdib, hindi kay Melda, kundi sa kanya mismo. Ang sakripisyo sumabog ang liwanag. Ang abo at anino isabay na naggitingit. Ang mga bangkay ay bumagsak, isa-isa, parang mga manikang pinutol ang tali. Ang amoy na pasigaw, na paatras, at ang itim na apoy sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-apoy, sumabog, at nilamon siya ng sarili niyang anino. Sa gitna ng lahat, si Melda, nakayakap kay Gerson, umiiyak. Bakit? Bakit hindi ako? Umiti si Gerson, mapait ngunit payapa. Dahil ako ang pumili. At ako ang utang. Ikaw ang buhay. At sa huling tibok ng kanyang puso, bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Ang pagputok ng apoy sumabog ang buong karinderya. Ang mga tela sa bintana ay nagliyab, ang mga garapo ng dugo'y pumutok, at ang apoy kumalat hanggang sa bubong. Ang mga tao sa labas ay nagsisigawan, nagtakbuhan. Ngunit mula sa loob, isang liwanag ang umalpas, parang libo-libong kaluluwang pinalaya. Ang sigaw ng mga nawawala ay humalo sa hangin, at unti-unti itong naging isang himig ng pasasalamat.
Si Oblak, sugatan, nanginginig, ay bumangon at hinila palabas si Melda. Halos walang malay, umiiyak habang yakap pa rin ang katawan ni Gerson. Ngunit nang makalabas sila, natabunan ng apoy ang lahat. Ang katahimikan pagkatapos kinabukasan, ang baryo'y puno ng abo. Wala ng karinderya. Wala ng amo. Ang mga bangkay na nawawala ay natagpuan, hindi na gumagalaw, nakahimlay sa gilid ng sira-sirang gusali. Inilibing sila ng tama sa wakas. At si Melda, buhay. Hindi ganap na malusog, ngunit buhay. Sa kanyang dibdib, nakalapat ang isang piraso ng tela na minsang hawak ni Gerson. Lumapit si Oblak, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi siya nasayang. Pinili niya ang paraan na walang ibang makakagawa. Ngunit si Melda, luhaan, ang tanging naisagot, hindi niya ako pinili niya ang tama. Ang pagbabago makalipas ang mga araw, nagsimula muling bumangon ang baryo. Ngunit ang pangalan ni Gerson ay naging alamat, hindi bilang lalaking biktima ng baha, kundi bilang taong tumangging maging halimaw, kahit pakapalit ang pinakamahal niyang bagay. At tuwing gabi, kapag lumalakas ang hangin at humuhuni ang mga aso, naniniwala ang mga tao na may isang boses na bumubulong mula sa dilim. Hindi ito sigaw ng halimaw, kundi isang paalala, ang tunay na pag-ibig, hindi kailanman mag-aalay ng iba para lamang manatili. Ito'y handang mawala kung iyon ang paraan para manatiling buo ang kaluluwa. Ang umagang walang halakhak ang araw ay sumikat, ngunit walang sinuman ang nagdiwang. Ang langit ay bughaw, malinaw, tila walang bahid ng unos. Ngunit sa lupa, ang bawat sulok ng baryo ay puno ng abo at amoy ng nasunog na kahoy. Kung titingnan mula sa malayo, parang naglaho lang ang isang gusali, isang karinderya na minsan ay naging kuta ng gutom at misteryo. Ngunit para sa mga nakakita, hindi ito basta gusali na nawala, ito'y dambana na nilamon ng sariling kasakiman. Si Melda, mahina, nakaluhod sa gilid ng guho. Sa kanyang mga kamay, hawak ang piraso ng tela na pinaghawakan ni Gerson hanggang sa huli. Bahagyang nasunog ang gilid nito, ngunit buo pa ang gitna, at doon niya pinapahinga ang kanyang pisngi na puno ng luha. Wala na si Gerson. Ngunit ang alaala niya ay mas buhay kaysa kailanman. Alay, ang katahimikan ng baryo, ang mga tao ng baryo ay dahan-dahan ding lumapit. Isa-isa, inilabas nila ang mga bangkay na natagpuan sa loob, hindi na gumagalaw, hindi na alipin ng anino. Sa wakas, nailibing sila ng may dasal, hindi basta iniwan sa gitna ng plaza. Walang sinumang nag-ingay tungkol sa karinderya. Walang nagtangkang magsabi kung ano talaga ang nangyari. Ngunit sa kanilang mga mata, alam nilang lahat, may sakripisyo, may pagliligtas, at may katotohanang masyadong mabigat para buuin sa salita. Si Oblak, sugatan, halos hindi makalakad, ang naglakad papunta kay Melda. Umupo siya sa tabi nito, walang sinabi. Nandoon lang siya, isang kaibigang saksi sa pagkawala. Paglipas ng ilang minuto, nagtanong si Melda, boses pabulong, halos mahulog sa hangin, bakit siya? Bakit hindi ako? Tahimik si Oblak. Tumingin siya sa abo, sa katumugon, dahil siya ang pinili. At iyon ang pinakamalaking lakas na meron siya, ang pumili ng kapalit. Ang sugat ni Melda lumipas ang mga araw, ngunit hindi na bumalik ang katahimikan kay Melda. Sa bawat gabi, napapanaginipan niya ang mga mata ni Gerson, ang determinasyon, ang pait, at ang huling ngiti bago ito tuluyang mawala. Sa bawat pagdilat niya, umaasa siyang katabi niya ito, hawak ang kanyang kamay, gaya ng dati. Ngunit ang tabi ay laging malamig, laging walang laman. Minsan, pumupunta siya sa ilog kung saan unang humiwalay ang agos sa kanilang dalawa. Doon siya nakatayo, nakikinig sa tunog ng tubig. Para bang nasa ilalim pa rin ang baha ang kanyang puso, hindi makalabas, hindi makahinga. Ngunit may kakaibang kapayapaan din. Dahil sa bawat bulong ng hangin, may naririnig siyang tinig. Hindi malakas, hindi malinaw, ngunit sapat para gumaan ang kanyang dibdib. Kung mahal mo ako, mabuhay ka. Ang baryo pagkatapos dahan-dahan ding bumangon ang baryo. Inayos ang mga bubong, binuksan muli ang plaza. Ngunit wala nang naglakas loob na magtayo ng karinderya sa dating lugar. Ang guho ay iniwan na lamang at ginawang maliit na hardin kung saan itinanim ang mga bulaklak para sa mga nawala. Tuwing umaga, ang mga batay dumaraan doon, naglalaro sa tabi at tinuturuan silang magdasal. Ang matatanda na may dumadaan upang mag-alay ng kandila. Ang lahat ay alam na ang lugar na iyon ay hindi na para sa pagkain, kundi para sa pag-alaala.
Si Oblak, bagamat sugatan pa rin, ang naging haligi ng baryo. Siya ang nag-ayos ng mga libingan, siya ang naghatid ng mga kwento sa mga batang nagtatanong. Ngunit kapag tinatanong siya tungkol sa gabing iyon, iisa lang ang sagot niya, may taong nagligtas sa atin. Hindi siya santo, hindi siya bayani. Isa siyang asawa na nagmahal hanggang huli. Ang pagpili ni Melda makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na kailangan ng magdesisyon si Melda. Mananatili ba siya sa baryo o lilisan upang hindi na maalala ang lahat? Sa huli, pinili niyang manatili. Hindi para saktan ang sarili, kundi para panindigan ang alaala ni Gerson. Ginawa niyang maliit na kubo ang tabi ng hardin ng abo. Doon siya nanirahan, nagtanim ng gulay, nagbukas ng maliit na kusina, hindi karinderya, kundi tahanan kung saan maaaring kumain ang mga gutom na walang pambayad. Hindi siya kumikita, ngunit hindi iyon mahalaga. Para sa kanya, bawat pakain na walang kapalit ay pagbura sa kasakiman ng nakaraan. At sa bawat ulam na niluluto niya, binubulong niya ang pangalan ni Gerson, na para bang kasama pa rin siya sa bawat hapunan. Ang mga bulong ng hangin sa gabi, may mga kwento na nagsimulang kumalat. Na tuwing malakas ang hangin, may naririnig na boses sa hardin ng abo. Hindi ito ungol, hindi sigaw. Isang bulong lamang, parang panalangin. Ang tunay na pag-ibig, hindi humihingi ng kapalit. Ang mga batay natutong huwag matakot sa boses. Sa halip, ginagawa nila itong kwento bago matulog. Ang mga magulang na may tinuturuan ang kanilang mga anak, huwag magpakatakaw, huwag gawing kalakal ang kaluluwa ng kapwa. At ang baryo, na minsan ay binalot ng gutom at dilim, natutong magbahagi, natutong magtiwala. Ang alaala ng isang lalaki isang gabi, nakaupo si Melda sa harap ng maliit niyang kubo. Nakatitig siya sa buwan, hawak ang tela sa kanyang kamay. Gerson, bulong niya, kung naririnig mo ako, salamat. Hindi ko kayang pantayan ang ginawa mo, pero susubukan kong mabuhay sa paraang magpapasaya sa iyo. Sa kanyang likuran, si Oblak ay dumating, dala ang lampara. Umupo siya, tahimik lang. Naalala mo pa ba ang gabing tinawag mo siya sa baha? Tanong niya. Sagot ni Melda, at kahit wala siyang sagot, alam kong narinig niya ako. At hanggang ngayon, naririnig niya pa rin ako. Natahimik silang dalawa, pinagmamasdan ang buwan. At sa katahimikan, may dumaan na malamig na hangin, dinala ang amoy ng bulaklak mula sa hardin. Ang huling pahina makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng pista sa baryo. Hindi ito marangya, hindi ito kasing ingay ng dati. Ngunit sapat na para magbigay ng ngiti sa mga bata. Sa gitna ng selebrasyon, dumating si Melda, nagdala ng mga nilutong pagkain, ipinamigay ng walang kapalit. Ang mga tao'y nagtipon, kumain, nagpasalamat. At nang gabing iyon, nang patay na ang lahat ng lampara at tahimik na ang baryo, nagpunta si Melda sa hardin ng abo. Umupo siya sa tabi ng mga bulaklak, inilagay ang tela sa gitna ng lupa. Doon niya bumulong, huling beses para sa gabing iyon, hindi ka nawala, Gerson. Nasa bawat isa na kumakain ng may dangal, nasa bawat bata na natutong magbigay, nasa bawat hininga na hindi na kailangan ng kapalit. Ikaw ang tahanan ng lahat ng alaala. At sa kanyang likod, ang hangin ay dumaan muli. At sa loob ng kanyang puso, alam niya, hindi siya nag-iisa. Ang huling linya ang buhay sa baryo ay nagpatuloy. Ang sugat ay hindi agad gumaling, ngunit ang alaala ng isang sakripisyo ay nagbigay ng bagong lakas. At tuwing gabi, sa ilalim ng buwan, may isang boses na bumubulong, hindi para takutin, kundi para ipaalala, ang tunay na pag-ibig, handang mamatay upang ang minamahal ay manatiling buo. At iyon ang kwento ni Gerson, hindi bilang biktima ng baha, hindi bilang alipin ng ritual, kundi bilang taong piniling maging tao hanggang sa huli. 2.